Kita kulang ngayon, no? Parang hindi tayo fully. Ako, in my own opinion, hindi ako masyadong tiwala, no? Sa mga nangyayari ngayon, especially yung mga investigation, no? Speaking of good governance, yan po yung number one pong advocacy po ng grupo po ng Task Force Kasanag. Ano ho ba ang inyong masasabi hinggil nga po dito sa governance, pamamahala ng ating pamahalaan ngayon sa ilalim ng Marcos administration? Ngayon ay nasa ilalim tayo, sa gitna tayo ng crisis, Doc. At siguro marami sigurong mga reklamo kayo natatanggap. Ano bang madalas natatanggap po ninyo ngayon na nakakaranas po tayo ng ganitong krisis? Yes, sir, no? Tamang-tama yung katanungan mo kasi this time, no, since 2009, yung aming email ad hindi bababa, no, sa mga more than, not less than 30 complaints from different concerned citizens, no, na mostly ng mga reklamo nila is abuse. Umaabuso daw yung mga alleged, yung mga kanilang mga nireklamo, no, from the LGU, at yung iba din ay nasa national level ng ating government, no. So itong pinakamarami naming, itong panahon na ito, no, pinakamaraming complaint. Kaso naman, ang ating ginagawa is nire-review din yan. May mga voluntary legal counsel kami na nire-review muna kasi mahirap mag-confirm, no, na wala tayong matibay na ebidensya. Pero sa issue, napakarami, sir. Tulad po ng anong issue po ito? Yes, number one, corruption, no. Alam naman ng lahat yan, no, na ang corruption sa Pilipinas. Kasi ang Task Force Kasanag, panahon pa ni GME kami, no? Panahon pa ni GME, no? Conferred to the present, no? Sa observation ko lang, in my own observation, no? As good governance is concerned, medyo lumaki, no? Ang nakikita at na-observe natin na parang hindi na-resolve na korupsyon ngayon sa pamalaang ito. Iba-ibang klase yung mga estilo ng korupsyon nagaganap. Doc, sa panig huba ng grupo po ninyo, itong mga reklamo pong natatanggap ninyo, anong partikular huba ng korupsyon ang nakikita po ninyo, natatanggap po ninyo mula sa mga complainants? Yes, sir. No? Number one, yung reklamo nila sa paggastos, no? Yung mga karakter or mga ginagawa ng mga nasa gobyerno natin, no? Like the mayor, like the congressman, no? At any public servant, no? Na nakikita nila parang ang layo sa mga sinasabi nila before na during the campaign, no? Ibang pangako at parang hindi nangyayari yung tinatawag good governance. So, yun ang mga reklamo nila. Then may mga reklamo sila na gastos dito, gastos doon, na hindi daw mapaliwanag ng mga nakaupo ngayon kung paano lumaki at tumawak ang gastusin na despite of this crisis, no? Yun ang mga reklamo na nakikita natin from different concerned citizens. Gaano din karami yung mga nakasuhan kaugnay nito sa mga reklamong natatanggap po ninyo? Yes, sir, no? Kasi alam naman ng lahat, no, na ang pag-file ng kaso is base sa ebidensya. No? Hindi naman tayo pwede mag-file na dahilan sa report or complaint, nire-review din yan. So sa kaso na na-file na natin sa Office of the Ombudsman, no, umabot na kasi sa mga 300 cases, more than, no? Yung iba, under review. Ang iba naman is, ano na talaga, may mga conviction na, no? So, dumami pa at until now, may mga na-receive pa kaming complaint at nire-review din yan ng aming mga voluntary legal counsel. Maging itong issue ng flood control, may natatanggap din ho kayong ganong mga reklamo? Kasi issue yan ngayon, itong anomalya sa paggamit nga ng pondo ng mga flood control projects. Yes, sir. No? So far, 2022 pa kami nag-file ng complaint dyan regarding dyan sa DPWH na yan, no? At lahat na nga, nakasuha namin dyan sa DPWH, even si Secretary Bunuan, ang lahat yan ng mga, palagay ko lahat, kasi sa basis sa ebidensya, lahat yan involved sa DPWH na transaksyon na yan, eh. Maliit man o malaki, hindi yan pwede na may makaligtas dyan sila kasi until now, may mga pending case pa kami, no? Prior to the expose ng Presidente before, no, na ang flood control ay ganito. Prior to that, 2022, nag-file na kami ng kaso sa lahat ng mga regional director, mga ASIC, USIC dyan, no, na
base sa aming ebidensya, may participation dyan sa flood control na yan. Saang lugar po ito na may mga flood control na inireklamo po ninyo na may anomalya? Yes, una-una pa lang sir, doon sa Cordillera Autonomous Region, no? Yung Benguet, yun yung pinakauna. No? And then, umabot din dyan sa part ng Mimarupa, part ng Region B. No? At lumawak pa sir, no? Dahil sa mga part ng Region 6, may maroon din involved na yan. But ang na-file lang namin is part ng car. No? Kasi yun lang ang evidence na may nakita kami ebidensya. Sa iba kasi, puro lang information, pero walang strong evidence. Opo. Doc, bilang founding chairman ng Task Force Kasanag at ng Anti-Corruption Advocate Group, ano ho ba ang general assessment po ninyo sa issue ng korupsyon ng ating pamahalaan sa ngayon sa ilalim ng Marcos administration? Kumpara mo sa mga nakalipas na mga panahon. Yes, sir. No? Ang nakikita ko lang ngayon, no? Parang hindi tayo fully. Ako, in my own opinion, hindi ako masyadong tiwala, no? Sa mga nangyayari ngayon, especially yung mga investigation. No? Doon tayo kasi naniwala sa result. Kasi kung habang buhay, investigation lang na investigation, paano tayo titiwala dyan? O ngayon, ito lang ang una ko lang na nakita in my own observation. Ang haba ng investigation ng ICI, after all, i-turn over mo lang naman sa Ombudsman at DOJ. Ba't ka pa nagsayang ng oras dyan? That is my opinion. No? Parang ako, in my own observation, hindi ako masyadong tiwala sa investigation. Ngayon, in my own opinion. Po, at nababanggit nga yung mga pangalan ng mismong Pangulong Bongbong Marcos Jr. na di umano'y nakatanggap din po ng kickback mula po dito sa mga flood control projects na ito. At marami pa ang mga kongresista na nabanggit po ng mga resource person during sa mga investigasyon na narinig po natin sa Senado at maging sa Kongreso. At maging yung mga witnesses, no? Isama na natin itong mga dating sundalo na nagpakita nga, mga dating security aid ng dating Congressman Zaldico. Yes, sir. Nakakalungkot nga. Ako is my own observation. Nakakalungkot kasi number one, based to the statement of the witnesses, no, yung mga 18 brave Marines natin, nasabi na, even Saldico nagsabi na, nang involved dito is no other than the President, the ASEC, the USEC, and the rest of the involved sa Cabinet Secretary. Pangalawa, involved din ang legislator. So paano tayo ngayon, paano tayo at ease, no? Paano tayo ngayon maninigurado na itong investigation ay walang tinatawag na bias. So sa akin na lang panawagan ko, kailangan sovereignty resides of the people. Yun ang balikan natin na basis ng ating constitution. Dapat ang taong bayan, ang mananaig at ang busis ng bayan, dapat pakinggan nila. Huwag silang pakapalmok, sir. Oo, pero nakikinig ho ba sa feeling po ninyo, sa nararamdaman po ninyo ngayon? Nakikinig ho ba ang gobyerno natin, maging yung mga iba pang mga kinauukulang ahensya na dapat mag-imbestiga, dapat magpanagot doon sa mga responsable po nito? Yes, sir. Ako naniniwala ko na ang ating gobyerno, yung mga tao dyan, ay hindi naman lahat. Maraming matitino na leader. I believe, no? The task force kasi nag-believe na maraming matitinong leader dyan sa ating gobyerno. Ang problema lang natin, hindi nabigyan ng chance. No? At siguro, hanggang pakinig lang yan. No? Pero we believe, no? And with our prayers, sana magising din ang nakaupo at mga matitino dyan. No? Kaya sabi nila, evil triumph, no? Because good men do nothing. No? So, may kasabihan din, stop complaining and do something. It's about time, no? Wag naman tayong magpaalipin sa mali. Kailangan, kung may tama, ilabas ang what is ang katotohanan, no? Kasi kung ganyan lang palagi ang kultura nating Pilipino,
Na madala lang tayo sa takot, madala lang tayo sa mga kung anong mga pwede nilang gawin sa atin. Ba't wala na tayong karapatan pag gano'n, di ba? Opo. At bago ko ipasa kay Partner Admar, Doc, ano ho bang nakikita po ninyong solusyon laban po sa korupsyon sa ating bansa bilang founding chairman nga nitong Task Force Kasanag at ang tinatawag na Anti-Corruption Advocate Group? Yes, sir. No? Ito'y isa sa aking nakikitang solusyon. Sovereignty resides of the people. Taong bayan ang may buses. Hindi sila ang may buses. They are called public servants and they are accountable to the public. Yun lang napakasimple. Yun lang ang pwede nating solusyonan. Taong bayan ang pakinggan.